may malalim mo kayong pag-aaral sa pagdating mo sa ating mga karagatan, lalong-lalo na yung mga issue na meron ng tinatawag na continental shelf. Na-issue yung mga malalaking bansa, hindi lang ho ang lagi nakapokus ang China, pero meron din ho pala mga bansa din, like ang Estados Unidos, na naharap din ho sa issue ng mga tinatawag na di pagkilala doon sa mga extension ho ng kanilang tinatawag na interest, Dr. Melissa. Yung extended continental shelf, hindi po siya territory. Pare, yung kiniklaim lang natin doon is right ng exploration tsaka exploitation. So, ibig sabihin, walang bansa na magkakaroon ng mga batas outside doon sa tungkol ng exploration at saka exploitation. Mhm. Tapos yung tubig sa taas ng extended continental shelf, high seas po yun. So, walang bansa na magsasabing teritoryo ko yung tubig sa taas ng Benham Rise. So, mali po yung statement na ang Benham Rise ay kasama sa territory ng Philippines. Kahit sinong bansa na merong extended continental shelf, hindi nila pwedeng sabihin na teritoryo nila to. Dahil yung territory ng isang bansa under sa UN Charter at saka kahit under sa UNCLOS up to the limit ng 12 nautical mile ng territorial sea lang. Mhm. Beyond that, ano na po yun, hindi na pwedeng sabihin teritoryo. Kagaya nung EEZ, lalo na pagdating sa extended continental shelf kasi yung tubig sa taas, high seas yun. Naman dun sa baba naman, yung extended, yung shelf mismo, yon pwede mo maklaim, but only for the purpose of exploration and exploitation. So sa Benham, wala talagang nag-oppose sa claim natin kasi wala namang bansa na Pacific kasi po yun. So wala Mm. namang bansa na makakasabi na kasama yon sa extended continental shelf. Tayo lang talaga yung nag-claim. Ayun. So technically, nung sinabit natin yung claim natin, merong isang committee na nagsabi, okay, tama. Nag-meet kayo ng mga criteria under UNCLOS na pwede nyo masabing extended continental shelf nyo yun. Ayun. Pero hindi siya teritoryo, wala tayong sovereignty doon. So, Hanggang ano lang tayo, exploration, exploitation. Doon naman sa West Philippine Sea, yon doon ang naunahan tayo sa in terms of formal claim ng mhm. extended continental shelf ng Vietnam tsaka ng Malaysia. Pero, syempre, ano pa, nakapending pa yon. Yung sa atin naman, nag-oppose tayo, nag-oppose din yung China, pero nakapending yung kanilang mga claims. So, yung po, Kaso lang, mhm. So, tayo hindi pa tayo nagfo-formally nag-claim ng extended continental shelf so hanggang kaya ngayon. po pala nakikita yung mga pormahan no, ng mga bansa na dito sa may West Philippine Sea o South China Sea kasi nga dahil ho dyan sa issue na pinapaliwanag ho ninyo. So, yung Pilipinas, Malaysia, Vietnam, so baka isa rin ho, ay yung pong issue ng tinatawag na pag Mhm. file. Sa ano po ito? Sa UNCLOS din ho ito Under bumabagsak lahat. under pa siya sa UNCLOS pa rin. Pero hindi na itlos, hindi ano, ibang may tinatawag na committee on the extended continental shelf, parang CLCS. Mhm. Doktora, sa kabilang banda, kung dito po sa West Philippine Sea, sa Pacific Ocean, ang Estados Unidos din, no, parang naharap din ho siya, nahahamon siya. Dito naman sa kanyang activity, sinasabi pagdating ho din doon sa ano ho, no, continental shelf, diyan ho sa mga borders ng nabanggit yung sa Arctic region, Atlantic, Bering Sea, Pacific Ocean, hanggang sa Gulf of Mexico. Ang lawak naman ng sinasaklaw nitong ng Estados Unidos. Opo, malawak po talaga yung pwede niyang masaklaw kasi malawak yung kanyang coastline, yung kanyang shore. Tapos marami siyang, hindi siya yung meron siyang uh, adjacent na territory na nakaharap sa kanya, Mhm. except Mexico, kasi puro tubig, marami siyang tubig na hinaharap. So, pwede talaga siya mag-claim ng extended continental shelf. Ganon din naman yung Mexico at Cuba. Yun po. Nag-claim din naman sila ng extended continental shelf. Tapos,
Ang nangyari, nag-divide sila sa may gitna with Mexico. With Cuba, pending pa rin yung kanyang negotiations. Pero di ho ba, sabi nyo nga po, pagka ganyang sa mga continental shelf, hindi po pwede dyan na mag-explore ka for, anong tawag na, exploration ng mga natural resources, kundi purely scientific lang po dapat ng mga activities ho dito. Hindi naman, pwede naman po. Pwede ka naman po mag-export tsaka mag-exploit. Oo. Lalo na kung sa'yo yung extended continental shelf. Kabawa, kung mayroon kang oil and gas sa may continental shelf mo, pwede mo din gawin doon sa may extended continental shelf. Yun nga lang, yung difference is sa continental shelf, pati yung tubig, meron kang right to explore and exploit, especially sa fisheries. Pero sa extended continental shelf, pagdating sa tubig, hindi ka pwede magsabing ikaw lang pwede mag-fisheries Walang doon. exclusivity ho doon. Oo, wala kang exclusivity kasi high seas na siya. Pero sa ilalim, yun naman, kung may kakayahan ka. Pwede ka mag-explore and exploit. Pwede ka mag-licensing. Oo. Kung may gustong marine scientific research, pwede exploitation, pwede ka mag-licensing sa kanila. Ngayon po, pagdating ko dun sa mga, halimbawa, kasi baka ho yan ang pagmulan ng mga tinatawag na gulo in the future kasi alam niyo naman, natural resource rich, lahat ng iba ay nag-explore for energy, needs, sa kinabukasan na baka ito maaaring pagmulan din po ng gulo. Yes po, kasi yung extended lalo sa Benham Rice, medyo maraming findings na maganda yung resources niya. And hindi lang oil and gas. Pati yung genetic materials na tinatawag, yun, marami din doon na potential. Ang pinaka mas mataas ang possibility ng gulo would be sa area ng West Philippine Sea kasi claim na si Malaysia tsaka Vietnam doon ng extended continental shelf na malapit sa atin talaga. Na pwede talaga tayo mag-claim. Pero yun nga lang, may mga islands na iba yung nag-occupy. Oo, yun na nga. Dahil sa, isa rin po, ang China dyan, isa rin sa mga talagang big player, sabi nga po, Doktora. Yes, pero hindi pa nag-claim si China ng Wala extended pa ho. continental shelf. Sa yung continental shelf. Kasi magiging contradictory sa kanilang legal position. Kung bigla sila mag-file ng extended content. Kasi nga yung first of all, hanggang ngayon hindi nila wini-withdraw yung kanilang sinasabing 10-dash line. Yun nga po, tatanong ko nga ho sa inyo, ano ba yung, 10-dash line na pala, dati 9-dash line lang. So yun, doon pa lang ho, controversial na, napakainit na, ang dami nang pumapalag. Paano pa ho doon sa kalaliman kung yung may move of, na extended continental shelf po ang Beijing, paano po, hindi lalong iinit yan, Doktora? Apo, sigurado. Kasi yun nga lang, yung 9-dash pa lang nila controversial na hanggang ngayon di pa nila tinatanggal kahit meron ng arbitral ruling. Tapos yung kanilang 9-dash, hindi siya claim to territory o hindi siya claim na maritime claim purely. Parang siyang territorial at the same time maritime claim. So hindi malinaw hanggang ngayon kung ano ba talaga yung nature ng claim nila na yun, considering na marami na silang mga batas na hindi din pwedeng masasabi mong consistent sa 9-dash claim nila. Kasi meron silang 1958 Territorial Sea Declaration na nagsasabi na yung mga features sa South China Sea may sariling maritime zone, which means na merong nag-overlap yung kanilang 9-dash claim tsaka yung sa sarili nilang Territorial Sea Declaration. Pero sa tingin nyo, may possibility ba na extend ho nila, i-claim ho nila yan? Hindi mangyayari ho yun? Sa tingin nyo? Posible naman po siguro, pero kailangan nila i-adjust yung kanilang position sa ibang mga aspects. Kasi nga, magkakaroon sila ng mga inconsistencies. In terms dun sa possibility ng settlement, actually yung Vietnam tsaka China, marami na silang progress sa fisheries cooperation, for instance, oil and gas cooperation, even sa mga areas na may dispute sila. So, kahit sila yung pinakamainit yung away in the sense na nagkaroon na sila ng mga skirmishes na nagkaroon ng death
meron pa rin, at the same time, nag-negotiate sila parati, nag-cooperate sila parati. Mhm. So, hindi natin pwedeng ma-preclude na walang settlement mangyayari. Ang nagiging complication lang is kung syempre maraming external forces na Yes. nakikisawsaw. Sausaw, So, you're right. lalo talaga magulo. Lalo nga po. So Opo. dito po sa continental shelf po nito, dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea, Vietnam lang po at saka Malaysia ang maliwanag na meron pong move na ang kinino nila o i-occupy ho nila. Parang gano'n, no? Hindi naman siya na-occupy po kasi nga ano po siya, ano lang siya, shelf lang po siya. So wala talagang, imposible magkaroon ka ng occupation in terms na meron kang population, etc. na magiging territory siya. So sila lang po yung nagkaroon ng formal claim so far sa Formal claim, UN. ano. So tayo, inaaral pa natin, tapos yung China, yun, sa tingin ko yung China mahihirapan dahil nga magkakaroon siya ng Magiging mga contradictory consistency. positions. So yung po naman yan ay dito sa may bahagi ng west ano no sa South China Sea o sa Asia Pacific region, pero ito bang mga nababanggit to sa ulat na sa move ng State Department to, no, na ang lawak ko ng karagatan sa kalaliman, ano, ay paano yun? Ang may mga ano po ba, consistent po ba din ang Estados Unidos sa Washington pagdating ko doon sa mga doktrina ng extended continental shelf, o laging nakikita yung para lang kapag ka-benepisyo sa kanila magkikilo sila, pag hindi baliwala lang sa kanila. Until now po, hindi nagsasign si United States ng UNCLOS. So, hindi siya party sa UNCLOS. So, nagkiklaim siya, bahala na actually yung umpisa ng EEZ tsaka continental shelf, talagang assertion lang siya. Wala pang treaty noon. Nag-assert lang si Truman na, okay, meron kaming EEZ na 200 nautical miles from our shore. Kami lang pwede mag-exploit doon. And motivation nun ni Truman was to prevent other countries from drilling in its continental shelf, kasi nga ang fear nila is once mag-drill ka sa continental shelf nila, yung pipeline mo pwedeng mag-drain ng oil and gas coming from their shore. So, yun yung kanyang motivation at that time, and it's very apparent in the records na yun yung kanyang concern, which is a valid concern kasi ginagawa nga yan ng mga countries ngayon, tsaka nagkakaroon sila ng giyera dahil dyan. Tapos dito naman sa West Philippine Sea, it's very possible kasi nga ang technology ng China mas mataas kaysa sa atin. Tapos wala tayong masyadong oil and gas activities na nangyayari sa West Philippine Sea. So kung ako si China, kung talagang magkakagulo, halimbawa, mag-deploy siya ng kanyang yung kanilang pinaka-advanced sa technology na ngayon ng mga drilling. Pas nag-drill siya, di madidrain niya yung, kung meron man, madidrain niya. Ito yung sinasabing rule of capture, yung resources natin sa ilalim. So yun yung motivation na ni Truman pag sabi niya ng EEZ. So parang ano lang ho ito, conserving yung positioning yung kanilang interest in the future, kasi nga kailangan talaga ng energy ng lahat ng mga bansa, lalo na kung ikaw ay malaking bansa, Doktora. Oh, yes po, kailangan po talaga. So ang nangyayari halimbawa sa atin ngayon is parang na siyang napaparalyze tayo economically. Noong time na nung 2020, nagkaroon ng moratorium po tayo sa oil and gas since 2013. Kasi nga nagkakagulo sa West Philippine Sea. So sabi ng government, stop muna natin ng oil and gas para walang mapahamak ng mga vessels or mga corporations na engage in that activity. Kasi nga hinaharas yung survey vessels natin ng Chinese vessels. So tayo mismo voluntarily nagsabi, okay, freeze tayo. Yun sinasabi, nag-moratorium tayo in oil gas activities. So nung nanalo tayo sa arbitration, sabi doon na tayo lang yung may right
na magkaroon ng oil and gas exploration up to a certain extent. Pero provided na hindi natin pwedeng i-explore yung mga territorial sea na mga features na merong occupant na iba, although tayo mismo nagkiklaim din dun sa features na yon. So yun yung definition natin ng EEZ tsaka continental shelf. Ngayon, noong 2020, nilift yung moratorium na yon. Tapos dapat nagpatuloy na tayo ng oil and gas exploration. Pero for some reason, sina Secretary Locsin nun, tsaka sina Secretary yung sa DND po yata, yung sinabi nila na hindi, stop ulit. So, nasayang talaga yung opportunity. Sana nakaposition tayo, na break na natin yung status quo. Dahil nga nanalo tayo eh. So, dapat pinush na natin yun. Tapos na inalter natin yung status quo dahil nga because of the ruling. So may legal naman tayo na Basihan. authority to do that. But for some political reason, biglang umatras. Sinabing stop ulit. So ngayon, paralyzed. Tayo yung parang nanalo tayo. Parang kumbaga yung sinasabi, we snatched defeat from the jaws of victory. Baliktad, di ba? So ngayon, paralyzed tayo. Until now, economically paralyzed tayo sa area ng oil and gas sa West Philippine Sea because of that. So, yung position na ginawa ng government na hindi tayo ulit gagalaw would put us now in an estoppel. Kasi tayo na nagsabi na, okay, hindi tayo gagalaw. Ang status quo is hindi tayo mag-oil and gas na ulit. So, ngayon, hindi na tayo pwedeng gumalaw, technically speaking, legally speaking, dahil yun yung position natin eh. We almost agreed to the Chinese view na we shouldn't be doing oil and gas because there's a dispute. So yun, that's where we're stuck now. So, sayang yung opportunity po na yun. Even the media is completely ignored because nga yung kanilang perception of Duterte at that time was pro-China. But then actually Duterte lifted the moratorium and that was the most drastic move in the West Philippine Sea following the arbitration. Pero tapos sana kung na-mobilize yung media and yung population na mobilize towards that end, na magkaroon na nga tayo ng oil and gas exploration finally, sana kung nagawa yun, siguro merong political impetus na, sige, push talaga natin yun. So remember, even Vietnam, even Indonesia, Malaysia are continuously harassed by Chinese vessels when they engage in oil and gas exploration. And yet, they don't stop. They're not prevented from doing oil and gas exploration. Pinapabayaan lang nila yung swarming of Chinese vessels. And they also position themselves. But they continue with their surveys. Tayo, hindi pa nga nag-deploy, umatras na tayo. That was a lost opportunity. And mas maingay. Tayo ngayon nagsasuffer kasi hindi tayo nakakapag-explore na pwede na sana kung meron man dun gas or oil, makatulong sa energy security natin. So that was an opportunity na how many years na? Siguro magsi 7 years na lost opportunity. And that's enough time for us to really find out if we have those resources. At saka, Doktora, baka nakapagpalala din ang sitwasyon yung mga nakikialam, mga third parties dyan sa West Philippine Sea na inilalagay nila doon sa more on confrontational mode kaysa nga yung binabangkit nyo nga dito na doon tayo sa exploration ng resources na sa atin. Doktora. Well, actually, I don't know if I'm allowed to disclose or not. At that time, even the DOE was asking American corporation, are you going to invest in the West Philippine Sea in terms of oil and gas? We are willing to accept bids. At kasi nagkaroon sila ng campaign sa Amerika to get US petroleum corporations interested in the West Philippine Sea. Pero for some reason wala. Sa bagay, siguro dahil nga kasi merong existing US State Department policy 1974 pa and until now hindi pa siya, I think kasi wala akong nakikitang records, until now hindi pa siya lifted na policy
na yung mga US corporations, petroleum oil and gas corporations, na magbibid doon sa area na disputed, medyo meron silang parang warning na delikado dahil nga may dispute. Ayun. Sana kung ma-lift sana yon publicly, tas magkaroon ng confidence ang mga US American businessmen, corporations to yeah. bid there, malaking bagay. And once we draw US petroleum corporations into the West Philippine Sea, maraming papasok na iba pa. And that's the strategy of Vietnam. Vietnam regionalized its oil and gas exploration in the West, in the South China Sea. So, meron siyang Gazprom, meron siyang Rosneft na Russia, meron siyang US, meron siyang Canada, meron siyang France. So, siyempre, kung ikaw yung country, meron kang oil corporation dun sa ano, you would be interested in keeping the peace in that area. Yes. Kasi, Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.